Our God gives us the ability to earn. Kaya ang basic principle ng pera, hindi mo naman niya makakamtan ng hindi mo pinagtrabahuhan. Are you following? And God Himself gives us that ability. Praise God! Napakabuti ng Diyos sa atin. Amen po? Alam niyo po, ngayon po tayo po ay magsisimula ng ating bagong serye. Ito po ay napakahalagang pag-aralan pagkatapos ng eleksyon. Siyempre, eleksyon, ano lang yan? Simula lang yan. Ito na yung transition natin. Ngayon, iba sa inyo marahil ay malungkot. No? Iba naman sa inyo masaya. Iba naman sa inyo, okay lang, parang ganyan lang, wala lang, parang ganon, di ba? Pero alam niyo po, itong pag-uusapan natin mas mahalaga. Ay, bakit kamo? Pag-uusapan natin ang money, good or evil. Bakit naman pera? Maraming tao, akala nila gusto ng Diyos na lagi tayo nag-aalala sa pera. Ayaw ng Diyos na lagi tayong financially stressed. Ayaw ng Diyos yun. Pero ang problema, hindi alam ng tao paano dapat lang gawin. Itong malungkot na realidad, sabi ni J.C. Ryle, 2/3 of all the strikes, 2/3 ng lahat ng away, gulo, sabi niya, pati mga dimandahan sa mundo, nagsisimula sa isang simple lang na dahilan. Ano nga daw? Pera. Kasi dapat nating maintindihan na we need to find out anong sinasabi ng Diyos, how to live. Now friends, listen to this. Yang pera na yan, napaka-importante niyan sapagkat yan ay pagsubok sa atin para malaman ang ating totoong pagkakatatayuan bilang bawat individual. Sabi ng Panginoon, tingnan ninyo, sabi niya, sa makatwid, kung hindi ka tapat sa paggamit ng makamundong yaman, sabi niya, sino magtitiwala sa iyo ng totoong yaman? Pero palang totoong yaman. Ng totoong yaman na talagang dapat mapasa atin. So isipin niyo kung taglay-taglay natin yan, wow! Ang ganda ng ating buhay. Kaya nga napaka-importante, we learn to choose wisely. Tandaan ninyo, yung perang binigay sa atin ng Diyos, ito ay larawan lamang ng ating mga tinatangi sa buhay. And oftentimes, yung ating paggamit dyan ay sa tamang pagpili. Katulad ng iba sa inyo, siguro paggising pa lang sa umaga, ang unang quiet time nyo, payday sale. Oh, ganun na kaagad. Lord, ito na ba? Ito na ba? Namimili ka na kaagad. Hala, ganyan. Relax ka lang bago ka magpakapuyat sa mga ganyang bagay. Tanungin mo yung sarili mo, you better choose wisely. Because life is a matter of choice. Tandaan nyo, life is a matter of choice, whether you like it or not. You can choose to be sad or rejoicing. Kaya sabi nga ni Lord, rejoice. Again, I say rejoice. Diba? Inutos yun because you have a choice. You can choose to be poor or wealthy. Ha? Pwede ba yun? Pwede mo bang piliin yun Ganto na kami, talaga mahirap na kami. Pwede. You know why? Remember this. Wealth is not measured by how much money you have, but by how much of your money have you. Okay ba yan? Andiyan pa kayo? Ang dunong yaman, hindi yan nasusukat kung magkano pera mo. Ang sukat, paano ka inaari ng perang hawak natin. Okay ba yan? Kaya nga dito sa Mateo, makikita ninyo si Jesus, sabi niya, if you wish to be complete, kasi may mama mayaman, bata pa. Sabi niya, Lord, how can I enter the kingdom of heaven? Yun ang kanyang tanong. And obviously, sa isip niya, dahil lumaki siya sa Hudyo, na kapag ikaw ay matuwid, normally, blessed ka financially. Although may katotohanan yun dahil lang sabi ng Panginoon, if you follow this, if you follow me, you will be blessed. Pero hindi laging garantisadong ganun ang epekto. Kasi yung yaman has nothing to do with how much money you have, but the condition of your heart, yung kondisyon ng iyong puso. Kaya sabi niya ganoon, Lord, paano ba ako maliligtas? Sabi na, alam mo ba yung utos ng Diyos? Opo, bata pa na ako, ginagawa ko na yan. O sige, para kumpleto na. Ibenta mo lahat ng yaman mo. Ipamigay mo sa mahihirap at magkakaroon ka ng yaman sa langit. And sabi niya, sumunod ka na sa akin. It's a choice now between Jesus and the wealth He owns. Tama ba? Eh problema, sabi niya, yung mayamang, yung batang lalaki, malungkot, lumayo,
Sabi niya, kasi dami niyang pera eh. Ibig sabihin, inaari siya ng kanyang pera. Hindi niya pag-aari yung pera, inaari siya ng kanyang pera. Kaya sabi ni Jesus, sinasabi ko sa inyong katotohanan, napakahirap sa isang mayaman na pumasok sa kaharian ng langit. Bakit? Sabi niya, kasi mas madaling makapasok yung kamelyo sa mata ng isang, karayom, kaysa sa mayamang lalaki na pumasok sa kaharian ng Diyos. Grabe, no? Parang sinasabi kagad nila, ikaw yung mayaman na yun, matuwid na. Hindi pa makapasok sa langit eh. Paano pa kami? Paano pa kaming mahihirap? Paano pa kaming mga hindi magandang lakad namin? Kaya sabi ni Jesus, siyempre malungkot. Sabi niya, sino pa maliligtas? Sabi niya, tinignan silang lahat. Sa tao, imposible. Pero sa Diyos, walang imposible. Naintindihan? Sa madalit salita, if you treasure God and Jesus, walang imposible. Nagkakandihan. Kaya lang paraan. Ngayon, hindi siya kailangan huwag kang ariin. Kaya napaka-importanting bagay ito sa buhay natin. Mga kapatid, ang salapi, sabi ng Bible, hindi naman problema yan. The love of money is the root of all sort of evil. Yung pera, neutral yan. Walang kinalaman yan sa masama o mabuti. Nagkakantindihan? Kung feeling mo masama yung pera, para hindi ka mahirapan, ibigay mo sa akin. Okay? Pero ulitin ko yung pera, hindi yan masama o mabuti. Ang nagdidikta ng kasamaan at kabutihan ng salapi ay yung ating puso. Kaya sabi ng Bible, the love of money, ayan ang ugat ng lahat ng uri ng kasamaan. Nasusundan natin. Ngayon, kaya nga, remember this, money does not corrupt everybody. Hindi naman talaga. But the love of money corrupts anybody. Are you following? Lahat ng tao makukurap sa pagmamahal sa pera. Kaya ingatan ninyo. So how would we know? Sa ating mga choices, lalabas kung sino talaga ang ating minamahal. Kaya choose wisely. Are you following? Now, sa bagay na to, tatlong bagay po na ating pagpipilian. Dalawang treasures, dalawang perspective, dalawang masters. Kung napansin po ninyo kanina, nung binasa po ng ating pong kapatid na si Eric, di ba? Binasa niya yung Matthew chapter 6:19 hanggang sa 34 ata, nabasa pa niya. Isipin nyo, doon pa lang pinakikita po na we have to make choices. Out of every choices, meron pong 2 treasures, meron 2 perspective, at 2 masters. Ano pong ibig sabihin yan? Balikan natin yung Matthew. Okay? Sabi rito, do not store up for yourself treasures on earth. Doon pa lang sa simula, para sabi niya, huwag kayong mag-iipon ng salapi dito sa lupa. Sa halip, sabi ganoon, store up for yourself treasures in heaven. Mamaya, papakita ko sa inyo, verse 20. So ano ibig sabihin? Doon pa lang sa unang salita, store up. Ibig sabihin, God is giving everyone the ability to store, mag-ipon. Lahat ng tao, binibigyan tayo ng pagkakataon ng Diyos para makapag-ipon. Sa hindi totoo na hindi natin kayang gawin yun. Kasi binigyan tayo ng Diyos. Kaya sabi sa Deuteronomy, you shall remember the Lord your God, for it is He who is giving you the power to make wealth. Madalas, ang excuse natin, kaya ako mahirap, wala akong kakayanan eh. Hindi totoo yan. If you belong to Jesus, remember this. Remember this. God can give you the ability to earn. Wag mo sabihin, hindi ko kaya. Maraming sasabi, mahirap sa Pilipinas, wala namang trabahong ino-offer eh. Wala naman akong kayang gawin dito. Ano ka ba? Nakuha ninyo, wala doon. God alone can give us the ability to gain wealth. Kasi sabi ng Bible, gayahin nyo lang yung mga ants. May prinsipyo ang Diyos. Sundin nyo yung mga paraan ng Diyos. If you believe in God, you follow God's principle. Hindi ka lugi. Look at the ants. Mga tamad. Sabi niya, tingnan mo nga yung mga langgam na yan, sa liliit na yan, pinaapak-apakan nyo pa. Di ba? Sabi niya doon, tingnan nyo kalang mga paraan at maging matalino kayo. Sabi niya, wala silang pinuno. Hindi sila kailangan bantayan. Alam problema sa maraming tao, kaya hindi sila kumikita ng maayos. Kaya maraming kumpanya nagsasara. Marami, and we call ourselves the only Christian country in the Far East. Bantayin tayo. No, kaya prepare. He prepares their food in the summer and gathers a provision. Alam nila yung timing. Hindi sila parang hindi sila papetik-petik.
Kaya nga sabi ng Bible, tingnan nyo, kung talagang naintindihan natin Christianity, sabi niya, if anyone does not provide for his own, especially for those of his household, he has denied the faith and worse than an unbeliever. Kaya nung nagpastor ako, tawag ko ng Diyos, sabi ko, Lord, paano pag ako nagpamilya? Ano papakain ko sa kanila? Ito nabasa ko, sabi niya, kapag hindi ka nag-provide sa pamilya mo, sabi nga noon, mas masahol ka pa sa mga hindi mananampalataya. Di mo po provide dyan. Lord, pangako mo yan, binigay mo yan sa akin, inutos mo yan, ibig sabihin, bibigyan mo ako ng kakayanan para mapakain ko yung pamilya ko. Nagkakaintindihan? Ang sabi ng Diyos, mataba pa rin ako. Dahil hindi kami ginugutom ng Diyos. Mga kapatid, listen. Our God gives us the ability to earn. Kaya ang basic principle ng pera, hindi mo naman niya makakamtan ng hindi mo pinagtrabahuhan. Are you following? And God Himself gives us that ability. Hindi yung presidente magbibigay sa atin ng kakainin. Di ba? Ang magbibigay sa atin, tayo magdidesisyon yan kasi papaangatin natin yung gobyerno, itong pamahalaan dahil tayo nagkakaisa na intindihan natin ang ating responsibilidad. Andiyan pa kayo? Tuloy tayo. Kaya naman, anong dapat natin gawin? Ang problema, saan ka mag-iipon? Iyon. Yung energy mo sa pagtatrabaho, sa pagkita, saan mo yan iniipon? Kasi sabi ni Lord, do not store up for yourselves. Are you following? For yourselves. Hindi para sa iyong sarili. Treasures in heaven. But where neither moth nor rust destroys, and where thieves and do not break in or steal. Kanina, do not. Tama? Dito naman, do store. Parang store up for yourself. So yung sarili mo, store up for yourself. Ano sinasabi niya? Treasures in heaven. Sa langit daw. Paano? Walang moth, walang rust. Kasi lahat tayo, whether we like it or not, lahat tayo, we are treasuring something. Now, what God is saying, minsan ang ating sinasamba, yung ating treasure, not necessarily yung literal na pera, kundi ang ating treasure, yung ganda. Kaya we're so, talaga parang preoccupied ng kaiisip ng ating susuotin. Habang iniisip mo na yung ganda ang iyong yaman, laging nararamdaman mong pangit ka. Because in this earthly treasure, there is moth that destroys. Nagkakanindihan tayo. Kasi sabi ni Lord, huwag mong sayangin oras mo dyan. Ano pa? Sabi nga nun, yung rust destroys. Ibig sabihin, if anything that will, yung mga precious metals, hindi na yung rust na yan, hindi lang yung kalawang yan, kundi yung anything that na nakakapagdumi sa metal na yan, yung nakakapag-alis ng kinang, ng ganda, yun ang sinasabi na nagpapawala ng value. Yun ang sinasabi niya, it destroys. Where thieves, kasi pati yung pag nanakaw lahat yan. Sa madalit salita, parang sinasabi niya literally, do not treasure on earth, but treasure things in heaven. Can never treasure anything on earth. It is useless. Nagkakaintindihan? Huwag mong sayangin ang energy mo dyan. Bakit? For where your treasure is, there your heart will be also. Tingnan nyo mabuti kung saan yung yaman mo, dun yung puso mo. Are you following? Kunwari, kung ang yaman ko nasa Cagayan, pag nandito ako sa Manila, hindi ako mapapakali. Pag matagal na ako sa Manila. Kasi ang yaman ko nandoon eh. Naintindihan natin? So now imagine if our wealth and treasure is Jesus Christ. Di ba yun ang pagpipili nung rich man eh. Benta mo lahat ng ari-arian mo, bigay mo, tapos maka na sa akin. Maniniwala ako sa iyo? I will choose you and follow you? Come on. And consider you my treasure? Ikaw ang yaman ko? Wag naman. Wala namang ganyan. So you have to make a choice. Are you following? And sabi niya, if you follow me, sabi niya, then your treasure, your heart will be with me. Kaya sa choice natin sa buhay, ano yung affection natin? Nasaan yung affection natin? Nasaan yung damdamin natin? Nasaan yung puso natin? Nasaan yung pagmamahal natin? Alam natin yan. Kung ang pagpili, ganun din ang hamon sa akin noon. Pinagpipinan Lord, Lord, maglilingkod ka sa akin? Hindi. Naman ayoko na maghirap sa akin ka maglilingkod? Hindi naman ako agad sumunod sa Diyos Ilang beses po ako tumakbo. Sumunod ako sa Diyos, hindi ka may pagpapalit. Kasi nga, ang totoong yaman, pag nakita mo yung yaman ni Jesus, wala kang tinatangi kasi Jesus kasama mga makasalanan. Enjoy silang nakikipag-usap kay Jesus kasi wala siyang tinatangi.
Nagkakaintindihan? Ang mga naiinis kay Jesus, yung mga hindi, dahil hindi siya nagtatangi, yung mga Pariseo mukhang mahilig sa pera at nagtatangi na iba na parang sila banal at lahat ay makasalanan. Hindi niyo ba nakita yan minsan na nangyari sa atin? Sometimes we're too judgmental towards each other. As if tayo lang ang tama, tayo lang ang magagaling. Kaya tayo nagagalit minsan sa mga argumento, hindi tayo makapag-present ng sarili natin mga ideas. Bakit? Isip natin, pag sinalungat tayo, mas magaling ka sa akin? Kaya doon tayo nagagalit eh. Hello? Kaya we are, what? Storing up treasures. Kaya sabi ng Bible, katuruan niyo yung mayayaman ha. Bantayan sila. Present world na. Sabi niya, in this present world, not to be conceited, not to fix their hope on the uncertainty of riches. Wala naman doon talaga eh. Yung yaman pwede mawala eh. Yung bangko pwede magsara. Meron nga nag-iiyak, 1 billion, nagsara yung bangko. Sabi niya, kasi manager, kaibigan, sabi, alam ko, nandiyan ka naman, ingatan mo. Pero wala, 500,000 lang din ang kanyang PDIC. Nakuha na natin. Ano ba sabi niya? Who richly supplies us with all things. Sino magsusupply? Sino magsusupply? Si God. Pakisabi mo sa katabi mo, si God ang nagsusupply. Who richly supplies us all things to enjoy. Instruct them to do good. Sa halip, maging mabuti tayo. To be rich in good works. To be generous and ready to share. Sa madalit sada, may pera ka o wala, you can be rich in good works. Amen? Pwede ka maging matulungin. Ready to share, storing up for themselves what? Treasure. Where? In heaven. Mayaman na mahirap. You can store treasure by doing good works. Rich in good works. Yung good works, maraming paraan yan. Yeah, friends, remember this. Instruct them, instruct everybody. God has blessed us. Kaya nga sabi ng Lord, we need to treasure who? Jesus. Let's treasure Jesus. Kaya ang tanong mo sa atin, saan natin ginagamit ang yaman ng Diyos? Since God gave us the ability to gain wealth, saan natin ginagamit ngayon to? Saan natin to iniipon? Are we storing it for the cause of Christ or for the cause of this world? Nagkakaintindihan? Now, pangalawa, tandaan natin, choose wisely. May 2 treasures, eternal and temporal. And of course, may 2 perspective. Ikaw ba'y owner or manager? Bakit ka mo? Tama sabi ng Bible, the eye is the lamp of the body. You see, eye. Ito is something that how you see things. Di ba? The eye is the lamp of the body. Yan daw ang lampara ng ating katawan. Sabi niya, if your eye is clear, your whole body will be full of light. Now, katulad nito, yung mata natin, alam natin working. Kasi yung liwanag, di ba? Because of the light na pumapasok sa atin, sa mata. Na-identify natin different colors, na-appreciate natin mga nakita. Pero pag may diferensya yan, for example, yan, nawalan ako ng salamin. May diferensya yan, hindi ko masyado na-appreciate kasi parang kulang ng liwanag, parang gusto ko pang liwanagan para makita ko pa. Nakuha ninyo? Andiyan pa ba kayo? So parang, kapag may problema yung mata, siyempre, hindi mo na-appreciate lahat ng bagay. Kaya maraming tao hindi nagpapasalamat sa Diyos sa anong meron sila. Kasi malabo ang kanilang nakikita. Hindi lang na-appreciate yung mga bigay ng Diyos. Now, tuloy tayo. But if your eye is bad, yun sasabi niya, kaya your eye is bad. Kaya nagiging swapang tayo. Kasi even the very term na yung eye is good or eye is bad has something to do with generosity or being greedy. Pag eye is bad, greedy ka. Madalit salta, because you do not appreciate, hindi ka natutuwa, hindi ka nagpapasalamat sa binigay sa iyo ng Diyos, may tendency maging makasarili tayo. Tayo po ay iniisip natin, sarili lang natin. Myopic tayo, hindi natin nakita ang malayo ang bagay. Laging ito lang, yung ano kailangan ko ngayon, paano ng buhay ko ngayon. Hindi mo nakikita yung iba. Nakuha po? Now, tuloy tayo. Sabi niya, kaya, how great is the darkness? Alam niyo bang ganun ka-importante ang mata na yan? Alam niyo bakit? Kasi tayo lahat, yung pera na yan, nakakabulag yan. Nakakabulag. Kaya nga ang hangad ng Panginoon Diyos sa atin, nabantayan natin ang ating mga sarili kasi meron tayong tinatawag na mata sa spiritual na puso. Kaya the eyes of your heart may be enlightened. Yung mata, hindi lang yung literal na mata, kundi the ability to perceive. Kaya nga perspective. Yung ma-perceive natin, ito ba yung kailangan ng tao? Ito ba yung kailangan kong gawin? Ito ba yung dapat kong gawin? Kaya sabi ng Bible, tingnan niyo po anong pinagbabantay niya sa atin? Sabi niya, beware. As in, beware. And be on your guard. Pag sabi mong beware, be aware. Aware. Paano ka naging aware? Yan naman, ito ba? Aware. May nakita ka, tama? Tapos be on your guard. Paano ka magbabantay? Guard against every form of greed.
Lahat ng uri ng pagiging masakim, maging makasarili. Not even when one has an abundance, does his life consist of his possession. Sabi niya, hindi naman nasusukat yung halaga at yung saysay ng buhay sa kanyang pag-aari. Naintindihan po? Maraming tao akala lang pag marami silang pera, mas mahalaga sila. Hindi totoo yun. Ang totoo niyan, para lang din yan sa floor ng building. Maraming tao, nandun sila sa 10th floor. Hindi naintindihan ang buhay ng nasa ground floor. Nakakaintindihan? Ang alam nila dito sa 10th floor, merong revolving restaurant. Ang alam lang sa ground floor, merong cafeteria. Hinahangad ng mga tao na sa ground floor, sana makaakyat din tayo sa 10th floor. Para sakali masaya doon, maganda roon. At yung iba namang nakababa mula sa 10th floor, pagdating na sabi niya, ay, ang saya-saya nila sa baba. Are you seeing this? Meron silang nakikita na hindi nakikita ng bawat isa. Tandaan niyo to. Yung kumikita ng 10,000, anong problema nila? 10,000 din. Ang kumikita ng 100,000, 100,000 din ang problema. Ang problema ng kumikita ng 100,000, 100,000 din ang problema nila. Ang milyon din. Kapag pinag-usapan niyo, anong utang ng mga milyonaryo? Milyon din. Ano utang ng mga hundrenaryo? Diba? Yun din. Nakita ko na Sabi ko, walang pinagkaiba. Yung hilig mo, tumataas din Napansin niyo ba yun? Tumataas din. Kaya nga sinasabi ng Panginoon Diyos, ingatan mo yun. Kaya nga huwag ka agad-agad pagka kumita ka, huwag ka agad na, kumikita ako, lumalaki, tikam na. Kung ako'y pinakikita ng Diyos, para saan to? Anong purpose ng Diyos? Kaya bantayan natin ang sarili natin in any form of greed. Bakit? Kasi ito ang isip ng Panginoon Diyos. Katulad ng isang mayamang lalaki, nagbigay siya ng parabola, ng talinhaga, kasi nagtatandito, kasi nagkakalamangan na, magkapatid, nagkakalamangan sa mana sabi, Lord, tulungan mo naman kami, nilalamangan ako ng kuya. Sabi niya, hindi, alam niyo, ingat kayo. Sabi niya, katulad ng mayaman na to, nakapakayaman, productive, and talagang sinasabi sa sarili niya, anong gagawin ko ngayon? Ang dami kong kita. Sabi niya, magpapagawa ako ng bagong lalagyan. Sisirain ko yung dating barn, tapos magtatayo ako ng mas malaki. Tapos doon ako mag-iipon. At talagang sabi niya, you have many goods and stored up for many years to come. Relax, eat, drink, and enjoy yourself. Yun ang puso niya. Sabi niya, mag-enjoy na ako. Di ba yun naman ang hinahangat natin lahat? Kikita ako, magtatrabaho ko na yun para pagdating ng araw, relax na lang ako. Tama? Kasi sabi ng Lord, ano ka ba? Sabi niya, such is the one who stores up treasures for himself, para lang sa sarili, and is not rich in relation to God. Hindi siya mayaman sa kanyang ugnayan sa Diyos. Lungkot, no? And sabi niya, kaya ang sabi ni Paul, ang kanyang bilin, kayong mga nagnanakaw noon, huwag na kayong magnakaw. Sa halip, kayo ay magtrabaho. What purpose? Para yung sa inyong pagmagitan ng inyong mga kamay, makagawa kayo ng mabuti para meron kang maibahagi sa mga nangangailangan. Hindi niya sinabi, magtrabaho kayo para may kakainin kayo. Hindi, trabaho kayo para may maibahagi kayo sa mga nangangailangan. In other words, we are not here to serve ourselves. Nasusundan po. Kaya nga minsan, lalo tayo nakakaramdam ng emptiness habang iniisip lang natin ang ating sarili. Kasi sabi ng Panginoon, therefore, if you have been raised with Christ, keep seeking the things above where Christ is seated at the right hand of God. Yan ang ating dapat laging pananaw. Set your mind on the things above, not on the things that are on earth. Nagkakaintindihan? If Jesus is our wealth, for you have died and your life is hidden with Christ in God, and when Christ who is our life is revealed, then you also will be revealed with Him in glory. Amen? Yun po ang ating pong hinahangad. Kaya yung sa mata na, yung ating pagtingin, laging, Lord, ito ba yung para sa kalwalhatian mo? Ito ba yung para sa igararangal ng pangalan mo? Ito ba yung para sa kawalang hanggan? If we are to spend our money, kaya minsan nire-rebuke din ako ng asawa ko, minsan, bumili ka ng ganito. Minsan sa totoo lang, napapabili ako na hindi ko kailangan. And sabi ng Lord, makikinig ka sa asawa mo ha? Parang Holy Spirit din yan, paminsan-minsan. Di ba? Kaya nga, pero kaya naman nababantayan. And praise God. Kaya ang tanong sa atin, mayroon ba nagbabantay sa atin? Are we willing to listen to a person of accountability? Kasi wala nagsasabi sa iyo kung sino wala naman nag-aamin sa atin na selfish tayo or greedy na tayo Wala naman nagsasabi. Minsan, hindi natin alam Kaya we need somebody to help us to see it. But we must be willing to open our eyes. Amen? And finally, ito kaya, importante po ito. Ano ka ba? Owner ka ba o manager?
Now, kapag ikaw ay manager lamang, you do things according to what God or your owner wants. Amen? And finally, ano po ang sinasabi ng Bible? 2 masters. Ito, dito tayo magtatapos. Na no one can serve 2 masters. Hindi ka pwedeng sa yaman o sa panlupa at saka sa Diyos. Hindi pa pwede. No one can serve 2 masters. Either he will hate the one and love the other, and he will be devoted to one, despise the other. You cannot serve God and wealth. Napakalinaw ho niyan. Kaya maraming tao po, hindi lang pinapansin yan. They want to use God para sa kanilang advantage. Kaya maraming nagagalit sa Diyos pag hindi sinasagot ang kanilang panalangin. Hindi totoong Diyos, hindi niya sinasagot ang panalangin ko. Kasi hindi ka talaga naglilingkod sa Diyos. Ginagamit mo ang Diyos para paglingkuran ka. Are you following? Kaya nga, how would you know na you're serving God and not wealth? How would we know na ang pinaglilingkuran natin si God at hindi wealth? Gusto niyo malaman? Sa test of control. Paano? Kapag lagi tayong worried, look at this, you cannot serve God and wealth. For this reason, as I say to you, do not be worried about your life. Kasi ang worry, control yan eh. Kaya ka nagwo-worry kasi nawawalan ka ng control. Isip mo, ikaw ang Diyos. Inisip natin tayo yung Diyos. So, we're playing God. Kaya sabi nga ni Pastor Peter last week, you are not God. Pinagdidi na, you are not God. So, napaka-importante isipin natin, hindi ako ang Diyos. God is God. Hindi ako may control. Kaya hindi ko kailangan mag-worry. Di ba? Kailangan ko magtiwala sa Diyos kasi mas alam niya kung anong gusto niya. Hindi ko kailangan pagproblemahin, kakainin ko, at yung iinumin ko, yung katawan ko. Hindi ko isipin yon. Yung maganda ba ako? Hindi. Si God may hawak niyan. Sa totoo lang, the more na hindi ka nagwo-worry, mas babata ka pa nga. Okay ba yun? Sino dito lagi nagwo-worry? Pakita sa kamay, be honest. Be honest. Sa mga hindi honest. Alam nyo, pag lagi tayo nagwo-worry, hindi tayo nakatingin sa Diyos eh. Akala natin ang buhay natin, hawak natin. Friends, ulitin ko hindi ka mamamatay kung hindi pa tapos ang Diyos para sa'yo. Nagkakaintindihan. Pero kung hindi mo gagalang si God, tapos ka kahit hindi ka papatay. Are you following? Now, kaya importante ito. Kaya tingnan nyo sabi ng Bible, tingnan nyo do not worry. What will we eat? What will we drink? What will we wear for clothing? Sabi ng Lord, for the Gentiles, those people who do not know God, eagerly seek all these things. Mga hindi kilala si God, at hindi la tatay si God, at hindi la master si God, yan ang lagi nang hinahanap. Iniisip nila, anong kakainin? Anong susuotin? Paano kami lilikom ng maraming pera dito para siguradong sa kinabukasan ko may raon ako sa lapi? Ang kinabukasan, hawak ni God. Hindi ko sinasabing hindi tayo responsable. Responsable tayo because we do things according to God's ways. Alam ng Diyos, alam nyo lahat yan. Kaya nga, if God is our God, ang hahanapin natin ang kanyang paghahari. Ang hahanapin natin ang kanyang katwiran. Hindi tayo makikipag-compromise sa mga maling gawain, sa mga katiwalian. And all these things will be added to you. Ano sabi ng Lord? Siya magbibigay sa'yo ng kakailangan mo. So, do not worry about tomorrow. Nagkakaintindihan? Hello? Ngayon, ang tanong sa atin ganito, sino ang ating treasure? Kaya nga binabalik ko sa ating puso at sa ating isipan that our treasure must only be God. Si Jesus lang. Tingnan niyo sabi ng Lord, that their hearts may be encouraged, having been knit together in love, attaining to all that wealth that comes from full assurance of understanding, wealth that comes from the full assurance, resulting in the true knowledge of God's mystery, that is Christ Himself, in whom are hidden all the treasures of wisdom and of knowledge. Kaya ang unang bagay, kaya nga pinagpipili tayo, treasure in heaven, perspective, and God. Anong ibig sabihin nun? Or master? We choose Christ to take over. Are you following? That He is our only wealth. Siyang ating yaman. Napaka-importante. Bakit to si Jesus? Pag-isipan niyo mabuti, and I will end. Pag-isipan niyo mabuti, lahat ng yaman sa lupa, kailangan mong magbuhos ng totoong lahat ng energies mo para makamtan mo ito. Nagkakaintindihan? Ang yamang si Kristo, siya ang nag-iwan sa lahat ng comfort ng langit, lahat ng yaman dahil pag-aari niya naman lahat ng bagay, bumaba sa lupa
para ikaw at ako ay kanyang mabigyan ng pagkakataong maranasan ang yamang ipinagkakalob niya sa ating lahat. Kaya nga, He was made poor that you and I become rich. Bakit? Dahil ito ang totoong yaman. Ang yaman, kahit wala kang pera, kung hindi ka nag-aalala, sobrang yaman mo. Amen po? Kaya kung ang yaman, kung relax ka sa buhay, parang wala kang pinoproblema at binibigay mo lahat sa Diyos, ang yaman mo. Pero kung pinapasan mo ang daigdig, sobrang hirap mo kahit sa'yo na ang daigdig. Pero kung pasan-pasan mo to, wala ring kwenta. At ganyan ang buhay ng marami natin. And alam niyo po ang ginawa ng Panginoon Diyos? And ito sabi niya, itong napakaganda sinabi niya, nung tayo po ay iwan niyang langit na matay sa krus, biro mo, itong yaman na ito, siya ang bibili sa atin. Hindi tayo ang naghahanap sa Kanya. Siya ang naganap sa atin. Kaya pinili ka sa lahat ng lahi, ikaw ngayon ay saserdote ng kalangitan. Sabi niya, a holy nation, a people of God's own possession. You are God's own treasure. And alam niyo po, hindi nagkulang ang Diyos miski minsan. Kasi siya ho ang yaman. Hindi mo na kailangan pasanin ang buong daigdig dahil pasan-pasan ka ng Diyos. Tayo pong lahat ay yumuko at pumikit sandali. Ang tanong lang po, handa mo bang ibigay ang sarili mo sa Diyos? Handa mo sabihin, Lord, ikaw na po. Hindi na po yung reputasyon ko. Hindi na po yung papalakpak ng tao. Hindi na po yung, Lord, lahat ng meron ako, sa'yo na. This is yours. You are my king. You are my master. Marahil kahit ikaw ngayon ay alam mong you're a Christian, but somehow, sa iyong choice, hindi laging si God, hindi laging si Jesus ang treasure mo. Gusto mo bang iwan sa Diyos ang lahat-lahat ng tungkol sa iyo? Kapatid ko, yan ang loobin mo. Pwede ka bang tumayo? Sabi mo, Lord, ikaw na ang buhay ko. Ikaw na ang yaman ko. Ikaw na ang kaligayahan ko. Ikaw na ang tagumpay ko. Ikaw ang lahat sa akin. Kung yun ang loobin ng puso mo, pwede ka bang tumayo? At ibigay mo ang iyong sa Panginoong Diyos as He has given Himself to you to be His treasured possession. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord. Hallelujah. Panginoon Diyos, maraming salamat po. Kilala niyo po ang bawat isang nandito na nakatayo ngayon. Panginoon, kayo lang po nakakakilala sa kanila. Habang kami po'y nakatayo, aming Ama, sa abot ng aming nauunawaan at nakakayanin, ibinibigay namin ang aming sarili sa inyo. Panginoon, dahil kayo lang ang yaman namin. Kayo ang aming tagumpay. Hindi ang bansang Pilipinas ang aming yaman. Kayo, dahil kabahagi kami ng iyong lipunan. Kayo ang yaman namin, Panginoon Diyos. Maging ang aming reputasyon na minsan kami nakikipag-away alang-alang sa pakikipaglaban para sabihin kami ang mas higit na nakakaunawa. Pero Lord, binibitawan namin to sa iyo. Lahat ng aming mga pinaglalaban, lahat ng aming mga karapatan, lahat ng aming Panginoon Diyos pag-aari, sa inyo ito. Gawin ninyo ang nais ninyo. At tulungan niyo po kami na lalo pong makita ang saya at ang yamang kayo ang may taglay. Salamat po, Panginoong Hesus, sa pagtanggap niyo sa amin. Hindi dahil kami nag-aalay ngayon sa inyo, kundi una niyong inalay ang inyong sarili sa krus ng Kalbaryo upang ang angdog na ito ay maging malinis at katanggap-tanggap sa inyo. Kaya Panginoong Hesus, pag-arian ninyo kami. At nawa ang bawat sa amin, sa tuwing kami magdidesisyon, mamimili, matalino naming pipiliin ang magbibigay kalwalhatian sa inyo. Pipiliin ang instruction ninyo. Pipiliin ang salita ninyo. Pipiliin ang kagustuhan ninyo. Dahil kayo ang aming yaman. Kayo ang aming lakas. Kayo ang aming tagumpay. Kayo ang lahat-lahat sa amin. Salamat po, Panginoon. Nahangalin man namin itanganin kayong kami ang tumangan sa inyo. Kayo
ang humahawak sa amin. At tangan niyo kami para ganapin ang kalooban niyo dito sa lupa gaya ng sa langit. Salamat po aming Ama, sa iyo po ang lahat ng papurit pagsamba at ang pagpapala ninyo ang inyong igawad sa inyong mga anak. Sa ngalan ng anak na si Jesus. Amen. Amen at amen. God bless you.